Ipinadeport na pabalik ng China ang halos 100 at 90 Chinese POGO workers. Ang mga naiwan namang Pinoy na kinakasama ng mga Chinese na problema. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mga yakap at halik ang pabaon ng mga Pinay sa mga kinakasama nilang Chinese POGO worker na ipinadeport pabalik ng China. Halos 200 Chinese na karamihan ay nahuli sa mga iligal na POGO hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga ang pinadeport kanina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang 24 anyos sa si Cherry, hindi niya tunay na pangalan, namomroblema. Hindi na nga raw niya alam kung paano bubuhayin ng 2 anak, nabudol pa siya ng nagpakilalang abogado. Nagsabi raw itong tutulungan silang mapalaya ang kinakasamang Chinese kapalit ng 350,000 pesos. Madami siyang katikit na opisyal, like mga nasa senador. Nagbigay ako 50,000 lang kasi yun lang po yung naipon namin na dapat panggastos namin, hindi na po nabalik. Iniimbestigahan na raw ito ng PAOK. Handa rin daw tumulong ang ahensya sa mga naanakan ng mga naarestong Chinese. Sa amin kasi parang for humanitarian reasons na lang na siyempre humihingi ng tulong sa amin kasi nga kami nagpa-deport nung tatay no. Pero aminado ang PAOK, malaki na ang gastos nila para sa mga nauhuling foreign national. Halos 35 million pesos daw ang nauubos na pondo kada buwan. Nasa 7 milyong piso riyan ang nakalaan sa pagkain na madalas pakitering pa. Sabi ng PAOK, pinakamabilis na ang 3 buwan bago sila makapagpa-deport ng mga naarestong foreign nationals. Bukod kasi sa mga kailangang asikasuhin dokumento, titignan din dito sa Pilipinas kung may mga nakabinbin pang kaso ang mga naturang dayuhan. Nakatutok ngayon ng PAOK sa mga guerrilla operations o yung mga malilit na POGO. Kabilang daw sa mga red flags kung nag-ooperate ito ng gabi o 24/7, nagpadagdag ng kapasidad ng internet para mapabilis at dumaraming bilang ng mga foreign nationals sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.